Maraming nagtaas ng kilay nang sabi ng dating Pangulong Duterte na alam niya kung saan nagtatago si Pastor Apollo Quiboloy. Ang sabi kasi ng dating Pangulo, sikreto na lang niya kung nasaan si Quiboloy. Ang payo pa niya sa pastor, kung ayaw niyang sumuko, edi wag. Ang tanong ngayon, kung alam ng dating Pangulo kung nasaan si Quiboloy, hindi ba siya sasabit sa batas? Meron kasing Presidential Decree 1829 of 1981 at dito pinaparusahan ang obstruction of arrest and prosecution ng mga criminal offenders ng pagkakakulong ng hanggang 6 na taon. Kasama po rito ang pagkakanlong, pagtatago at pagtulong sa pagtakas ng mga wanted sa batas. Ang sabi ng ilan, mukhang pasok dyan si dating Pangulong Duterte. Pero eto po, may desisyon na ang korte sa ganyang mga kaso. Taong 2013, may warrant of arrest na inilabas para kay Ernesto de los Santos sa kasong qualified theft. At habang wanted siya, nagpunta si de los Santos sa kanyang abogadong si Attorney Judith San Luis para gumawa ng mga petisyon sa korte. Si Attorney San Luis, sinampahan din ng kasong obstruction dahil hindi raw niya inireport sa mga otoridad ang pagpunta ni de los Santos sa kanyang opisina. Ang kaso umabot pa sa Korte Suprema at taong 2021, dinismiss ng Korte Suprema ang kaso laban kay Attorney San Luis. Ang hindi raw pagbibigay ng impormasyon tungkol sa kinaroroonan ng isang wanted ay hindi pa violation ng PD 1829. Kailangan daw muna ikaw mismo ang nagtago sa isang wanted o nagbigay ng tulong sa kanya habang siya ay nagtatago. Ngayon, ibang issue naman kung dapat nga bang ipangalandakan ng dating Pangulo na alam niya kung saan nagtatago si Pastor Apollo Quiboloy. Hindi man ito illegal pero maring hindi ito magandang tingnan lalo't magbumakang pangungutya ito sa sistema ng hustisya. Yun lang, baka wala namang batas laban dito at maring sabihin ng dating Pangulo na nagbibiro lamang siya. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.